Nagran ka ba ng health and wellness ads sa Facebook? Big changes are coming na pwede makaapekto sa campaign mo. Meta will release restrictions para sa mga health and wellness campaign, kaya kung hindi ka pa handa sa mga restrictions na yon, maaaring mapag-iwanan ang campaign mo. But don't worry, sa dulo ng video na to, sasabihin ko sa iyo yung mga strategies at solutions na pwede mong i-add sa current campaign mo. So, let's go! Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. Coach Charlene here, and in today's video, pag-uusapan natin yung mga solutions na pwede mong gawin sa restrictions ng Meta by January 2025 for health and wellness niche. Last December 10, nag-post ako sa Facebook page ko about the unfortunate update of Meta. Ano yung unfortunate update na yun ng Meta? Meta is imposing restrictions especially for health and wellness ads. Oh no! Paano mo susolusyonan yun? Ano muna ibig sabihin nung pag-impose ng Meta about the restrictions nila? Meta announced that starting January 2025, they will restrict yung mga certain events lang, which is the standard events like purchase, add to cart, initiate checkout, dun sa mga health and wellness niche na nagra-run ng ads. So, what does it mean for you? So, if your campaign target audience na nakabase sa health and wellness, specifically involving na nasa medical conditions, you may face limitation dun sa ads mo, especially on Meta platform. So, essential dun yung standard events kasi hindi na siya mag-e-exist. Wala na dun yung purchase, add to cart, initiate checkout. Hindi na siya available and malilimitahan ka na lang dun sa traffic, view contents ng mga objectives. So, ano ibig sabihin nun? It might reach people na hindi mga ready to buy. And malaking problem yun sa ating mga entrepreneurs and advertisers. Number 2, yung performance ng metrics mo magsasuffer siya. Especially sa conversion rate and ROAS, magda-drop siya if nawala yung event ng purchase, if nawala yung add to cart, magba-bounce rate siya. So, it's either tumaas or bumaba yung performance ng ads mo. In short, yung sales mo maaaring mag-zero. Kahit bagano kaganda yung mga naging ads performance mo before, but with these restrictions, lalo na nasa health and wellness niche ka, well, this restriction might affect, sobrang laki ng epekto dun sa campaign mo. So, number 3 is the custom events. So, hindi mo na rin magagamit yung mga custom events na yan. So, may additional approval kung magamit mo man siya. So, as stated dito sa number 3, no? Then, are health and wellness product affected? Okay, so not necessarily kasi broad naman yung binigay ng Meta dun sa mismong niche, no? So, what you should do? So, dito, ang magagawa mo is review yung mga advertising strategies, determine kung ano yung mga categories kung saan ka nag-fall, ano ba yung mga affected talaga dun sa changes and restrictions ng Meta. And also, huwag mo kalimutan na maging stay updated. So, yung help center naman ng Meta is always there. Search nyo lang yun dyan. So, help center of Meta or Facebook, lalabas na yan sa Google and any browser. So, for category 1, patient portals. So, website collecting health information, medical records, facilitating communications with healthcare providers. So, ito yung mga hindi na po pwede. Then, health providers, telehealth services, dental cosmetic practices, so specialty clinics like physical therapy and mental health. Category 3 for medical conditions, products or services related to managing issue, including the supplement, diabetes, cholesterol, weight loss, acne, skin, hair treatments, psoriasis, eczema, alopecia, etc. So, there's a lot of products and services and categories included in this restrictions. So, ito lang yung binilabas pa sa ngayon ng Meta about the upcoming update nila for restrictions of health and wellness ads this coming January 2025. So, kung hindi ka handa, possible talaga na mas malaki yung maging impact nun sa business mo. Mas malaki yung chance na mabankrupt ka. So, hindi natin papaabutin sa ganun. You still have time to prepare. Since nasa December pa lang naman tayo, may chance ka pa na mag-prepare. Ano yung mga ipiprepare mo? And ano yung mga kailangan mo i-adopt? So, ads to Messenger are safe. That means, kung gagamit ka ng conversion event na nasa Messenger lang, okay, so pwede yun. Then, if gagamit ka ng mga
engagement, ng traffic, as objectives, safe din siya. Hindi siya kasali dun sa mga na-restrict ni Facebook. Okay? So, another thing na pwede mong gawin is to build your email list. So, ano ba yung mga email list? Okay, ano ba yung ibig sabihin niyan, Coach Char? So, explain ko sa'yo in layman's term. Alright? I hope you see my screen. Alright. So, build email list. Pagka meron kang email list, sa'yo na yun. That's the number one asset of your business, building a list. Kasi, yung Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, all the social media out there, hindi natin yan pagmamayari. At the same time, hindi natin yan control. That's why, kahit anong oras, pwede silang mawala. Like na nangyari sa Friendster, di ba? Yung Friendster, bigla na lang nawala. Maraming users ang Friendster before, pero bigla na lang siya nawala. And lately, nakakaranas din yung ilang users ng Facebook na naghahang na yung Facebook, nawala bigla yung connection nila sa app. Even the website, naghahang siya. So, dapat ba tayong mabahala doon? Yes. Dapat tayong mabahala doon, especially for those business owners or entrepreneurs, startup, lahat na gumagamit ng Facebook to grow their sales or business, dapat kayo mabahala if Facebook lang yung inaasahan ninyo to market. Okay? Kailangan ninyong matuto na gumamit ng marami pang way to market your business. Facebook is just one platform na pwede ninyong gamitin. Kumbaga yung Facebook, ginagamit natin yan para mas mabilis tayong makapag-engage, makakuha ng result. Pero, iba pa rin kapag nasa content creation tayo. Alright? So, yun yung isa sa pwede nyo gawin. Create the content. Then, number one, itong build an email list. So, paano ka nga ba makakapag-build ng email list? Makakapag-build ka ng email list gamit yung mga email services. Yung mga service provider for email like GetResponse, Mailchimp, System.io, MailerLite, and ConvertKit. For me, sa mga nabanggit ko dito, ang nagamit ko na si GetResponse, Active Campaign, ConvertKit, MailerLite. Actually, halos lahat to nagamit ko na sa business ko. Pero mas nagandahan ako sa performance ng Active Campaign kasi madali lang siyang i-navigate, madali lang din siyang i-adapt. Okay, matututunan mo talaga siya kapag willing ka talaga siya aralin. Okay, kailangan mo lang ding aralin yung platform pero very friendly user ito. May kamahalan nga lang ito, pero kung starter ka naman, roughly nasa 800 per month ito. Kung kumikita ka naman dun sa business mo, lalo na kung tingin mo na itong mga restrictions na mangyayari January 2025, makaka-apekto talaga dun sa campaign mo sa Facebook, well, I highly suggest to try campaign, itong active campaign, para makapag-build ka ng iyong email list. Okay? So, ano ba yung magiging use ng email list? Yung email list yung gagamitin mo to promote, okay, to reactivate yung mga campaigns mo, yung mga promotions mo if you have another products or services na i-offer dun sa mga existing clients mo o kaya naman dun sa mga nag-engage lang din sa'yo. If you're collecting list, email list kasi, sa'yo na yan you own it. Sabi nga, pag may-ari mo yon, so regardless anong platform gamitin mo, kung gumamit ka man ng GetResponse, ConvertKit, Active Campaign, MailerLite, System.io, and Mailchimp, etc. Lahat naman yan, you're able to import and export your contacts. Okay, so building email list is number one priority mo kapag gusto mong i-adopt yung mga strategies and hindi ka talaga maapektuhan dun sa mga restrictions. Alright? And second thing na pwede mong gawin is gumawa ka ng funnel. So, gumamit ka ng funnels. Sa paggawa ng funnels, kailangan mo rin ng mga software. So, andyan si Builderall, si ConvertKit, again, si Mailchimp. For Mailchimp, hindi siya kasali. Ayan, si System.io, yan, meron din siya. Si Go High Level and Negosyo Toolkit. Itong dalawang to, nagamit ko na actually lahat yan, nagamit ko na. But for me, the best thing, kapag gusto mo talagang i-increase yung business mo, as in yung scale up ka na, punta ka sa Go High Level. And itong Negosyo Toolkit is best din naman. Okay? Best din ito for price conscious. Kasi ang Negosyo Toolkit is per year ang payment mo. For Go High Level, per month. Same with this three platform. The ConvertKit, Builderall, and System.io. For System.io, they offer free. Okay? Pre-plan forever yun. Pero first, may limit din yan. So, pwede ninyo siya lang explore to build your funnels. Okay? So, number 2 yon sa priority mo.
para makapag-adapt ka dito sa restrictions ni Meta at hindi ka mapag-iwanan sa mga ginagawa mong campaigns even though meron ng restrictions. Okay? So, next na pwede mong gawin is to create an engaging creatives. Sa ngayon, ang labanan sa Meta, bukod dun sa right dapat yung maging target mo, isa sa pinakang priority na talaga ngayon is yung engaging creatives. When you say creatives, ito yung ginagamit nating video, yung image. So you have to think kung yung mga gagawin mo bang video and image, makakakat ba talaga ng attention ng mga audience mo. Kasi audience mo, meron lang yung 3 seconds span. Sa 3 seconds na yan, dapat ma-hook mo na and ma-retain. Okay, ma-retain yung pagka-hook nila dun sa yung ads para matapos nila hanggang dulo, di ba? I hope it makes sense, no? Ayan, so, ilan lang yan sa pwede mong gawin. So, if you're asking me, di ba, sabi ko sa inyo kanina, I use all of this platform. Pero alin ba sa mga to yung ginagamit ko pa rin hanggang ngayon? So, ginagamit ko pa rin si Negosyo Toolkit and Go High Level. Ayan. And ConvertKit naman, meron pa ako account dito, pero in-stop ko na rin yung paid. Kasi, nag-focus na ako sa dalawang platform na to. I'm using Go High Level for my marketing agency used with AI. Kasi mas advanced yung mga pagdating dun sa mga automation niya. For Negosyo Toolkit naman, I'm using it for all my services na talaga. So, I also have a courses, di ba? So, ginagamit ko rin doon yung Negosyo Toolkit. By the way, yung mga resources na to, pwede mong makita dito sa cbpdigitalmarketingservices.com/resources. I'll put the link na lang din sa description and sa pin section. Ayan, so para madali na sa yung i-navigate, no? If you choose yung high level, pakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng high level. So, if gagamit kayo ng high level for your automation, advanced na masyado ang high level. So, this will be the sample. Okay? Masyado siyang magulo, di ba? Kasi nga sobrang advanced niya. As you can see, meron ako automation for weekday, meron din ako automation for weekend, and of course, meron din akong automation for the first time caller, meron din ako mga repeated caller. So, hindi ko na-explain isa-isa kung paano ito, but I hope nakukuha ninyo yung pinakang point of view kapag gagamit kayo ng Go High Level. If you want to use Go High Level, just visit my website, itong cbpdigitalmarketingservices.com/resources. Again, I'll put the link in the description box, no? So, click mo lang yung high level and you will get 14-day free trial. No commitment yan, guys. 14-day free trial. Kailangan mo lang din ilagay yung credit card mo. But, kung gusto mo lang naman silipin yung platform, pwede. Then, after that, kahit hindi pa mag 14-day, tapos nasilip mo na, you think nakaka-overwhelm siya, you think na hindi siya pasok dun sa standard mo, di ba? Pwede mo siya i-cancel. Alright. Then, for Negosyo Toolkit naman, pakita ko rin sa iyo yung ginagamit ko. By the way, this Negosyo Toolkit is owned by Coach J. Gregorio. Yan. So, dito, may mga ginagamit akong automations din. So, as you can see, this is all-in-one marketing tool. Meron ka na rito na website, meron ka na ring webinar, may funnel, affiliate program. If you want to increase your sales, affiliate program is best way to get more sales. Email automation, the courses, membership, e-commerce, etc. So, as you can see, pinapakita ko sa iyo kung ano itsura ng Negosyo Toolkit. So, yan. Ginagamit ko sila. And for this naman, another tip, gumamit ka rin ng more engaging na copy. Okay, yung ad copy ninyo or the primary text pagdating dun sa Facebook. So, pag ganon, pwede kang gumamit ng Gravity Write. So, again, nandito yung mga resources. As you can see, meron tayong resources for website and funnel builder. We also have marketing and copywriting na resources. And also, for targeting. Okay? So, meron din tayo dito. Pag kumpleto na to guys, yung resources na to, pwede nyo silang gamitin. Okay? Feel free na gamitin yan guys. So sa Negosyo Toolkit, ito naman yung automation na ginawa ko. Pasilip lang yan guys. Bibilisan ko lang. Alright, so that's it. Yun yung automation na ginagamit ko. Kung baga napansin niyo dito sa mga binigay natin na at least strategy. For strategy na to guys. Building your email list. Again, for building email list, you can use yung mga softwares na GetResponse, ActiveCampaign, ConvertKit, MailChimp, System.io, MailerLite. And for building your funnels, pwede mo rin gamitin yung mga software. Builderall, ConvertKit, Go High Level, Negosyo Toolkit, System.io. And for creating your engaging creatives,
always think kung yung tao ba na tinatarget ninyo ay makaka-resonate dun sa mga sinasabi nyo, kahit pa image yan or video. So that's it guys. Thank you for watching. Once again, this is Coach Charlene Pakatang at magkita-kita tayo sa susunod na video. Take care and God bless.